Mga kababayang Tagigenyo, nagbabalik po kami ngayon dito sa ating temporary evacuation center ng mga kababayan po natin na naapektuhan po ng sunog kahapon. Nagsimula po ang sunog ganap na 5:44 ng hapon at ito po ay puminsala sa 489 in total na families. Mabigat na linggo po ito sa National Capital Region dahil sa sunod-sunod po na malalaking mga sunog na tumama sa ilan sa atin pong mga cities. Napauna na po yung libong mga tinamaan sa Quezon City, libo din po ang tinamaan sa Parañaque. Just the other day, 2,000 plus tinamaan sa Manila. At kagabi naman po, 489 naman po ang tinamaan dito sa Taguig. Gaano po tayo nagpapaalala sa mga kababayan natin sa pag-iingat po sa banta ng sunog dahil extended nga po until this month yung tindi ng init ng panahon na nagdudulot po ng pag-overheat din ng ibang mga appliances and also kasalukuyan po na nag-iimbestiga po ang ating Bureau of Fire, and I'd like to take this moment, Ma'am Nikki. Si Ma'am Nikki po pala ang ating head ng CSWD sa Taguig na wala pang tulog ito. Kasi po iniwan ko po yung grupo natin mga almost 12 midnight po at dire-diretso pa rin po sila ng pagre-release ng financial assistance sa atin pong mga nasunugan. So gusto ko pong sabihin na paulit-ulit man yung paalala natin, may mga pagkakataon talaga na sa isang bahay magsisimula, ang madadamay po ay daan-daan ng mga kababayan po natin. So just to give Ma'am Nikki, our kababayans, kasi alam ko, kasi nasanay tayo dito sa Taguig yung diwa ng bayanihan. So kung may mangyari sa isang lugar, yan ay concern ng buong pamayanan natin. Yan po yung kultura natin dito, pagdadamayan, pagbabayanihan. So, Ma'am Nikki, i-share po natin sa ating mga kababayan yung mga paunang paghahanda na ginawa ng city natin kagabi. Yes po. Mula po nung nagkaroon tayo ng report po ng sunog, agad-agad po nating inactivate ang ating mga evacuation centers. Yes. 4 pong evacuation centers ang hinihanda po natin dahil alam po natin na malaki po yung area na maapektuhan sa tulong po ng ating Taguig City Integrated Survey System. Yes, so yun po gusto ko pong ipaalam sa mga kababayan po natin na in the city of Taguig, we have this system called Taguig City Integrated Survey System. Yes po. Ito po ay may tala ng mga residente na nakatira sa mga particular na mga area at sinusuportahan din po ng GPS. So antimano po, nung tumama po yung sunog dito sa Taguig, alam natin yung area na covered nung fire. So more or less nagaganap pa lang yung sunog, alam na natin, na-estimate na natin na kundi maapula at a certain time, ito yung aabuti ng sunog. Yes. So dun pa lang meron na tayong datos, Ma'am Nikki. And then after that, after po nung nagkaroon tayo ng estimate po na 400, gaya po na nasabi ni Mayor, dahil sa TCISS, na-identify agad natin yung estimated affected families. Tayo po ay nag-prepare po sa ating evacuation center. 4 na evacuation centers po ang pinrepare. And at the same time po, ang mga manpower po natin mula sa iba't ibang opisina po ng City Government of Taguig ay nagtulong-tulong po mula sa ating City Health Office, sa ating Barangay Affairs Office, sa ating CSWD at iba pa pong mga opisina na tumutulong during evacuation. Katuwang din po ang ating barangay. So, nag-prepare po tayo ng paunang tulong agad po, ma'am. So, nagbigay po tayo agad ng pagkain kasi alam natin, ma'am, yung sunog po, sumakto po dun sa araw ng 5:44. Hindi pa po sila nakakakain. So, pagdating ng mga kababayan natin dito, naka-prepare na po tayo. Takot na takot, pagod na pagod, di ba, lungkot na lungkot, and then gutom na gutom din sila. So, naabutan ko yung mga kababayan natin dito, kumakain na sila lahat, maayos yung pagkain na sinerve natin sa kanila. And then kasabay no nag-i-intake na tayo. Yes po, nag-intake na po tayo agad, ma'am. And
na-prepare na din natin yung ating mga medics. Yun nga po, nag-ikot po sila ma'am kasi dahil nga 4 ang evacuation centers natin, inikot nila lahat ng evacuation para masigurado pong ma-address po natin. So sa yung kasalukuyan, Ma'am kailangan nila. Nikki, ilan yung activated nating evacuation Sa centers? kasulukuyan po, 4 po ang activated. Meron po tayong Santa Ana Multipurpose Building. Meron po tayo dito sa Taguig Integrated School. 2 pong building, high school and elementary. And nagpapasalamat tayo sa St. Anne Church po Yes. kasi binuksan din po nila ang kanilang Salamat po. simbahan para po tulungan ang ating ibang mga kababayan. Thank you po, yun thank you ang po, binigay Father nilang tulong po. Orly. Oh, yes, Father Orly. Oo. Maraming salamat din po sa mga fire volunteers po natin kasi bukod po sa ating sariling Bureau of Fire, yung Taguig Bureau of Fire headed by our chief, no, si Chief Julian, ay napakadami po ng mga fire brigade volunteers na pumunta other sa atin LGU and po. other LGUs po. Yes Siguro po ako'y magpapasalamat na lang ng personal sa atin pong mga mayors ng ating neighboring cities sa pagpapadala po nila ng kanilang mga bumbero dito kagabi. Yan naman po naitatala natin. So kasalukuyan po yung nakikita nyo po doon sa likod ay continuation po nung Financial pagbibigay ng financial assistance ng city natin. Lahat po ng mga fire-affected families. Yes, ma'am. So per family, lahat po sila ay makakatanggap ng 10,000 pesos. Alam po natin hindi yan sasapat pero ang laking bagay po para sa kanila. Yun po yung binabanggit nila kagabi sa akin na hindi, Mayor, napakalaking bagay talaga. Napakalaking bagay kasi nga karamihan sa kanila walang naisalba kahit ano. Naapula po. Wala talaga. Ang inuna nila tumakbo papalayo doon sa sunog. We're trying to reach out also to our national government agency partners to make sure na ang tulong naman po manggagaling sa atin pong mga national government agencies through the help of Kong Ading Cruz for the 1st District and Senators Alan and Pia ay makarating din po sa ating mga kababayan. So we're coordinating with them. We're coordinating actually as early as last night. Yes po. Nagko-coordinate na tayo. I think may mga hinihintay lang daw po na mga clearances from the national government. So nag-reach out na rin po tayo kay Secretary. So anyway, for the information po of our kababayan, sa mga evacuation centers po natin, binibigyan natin sila ng tuloy-tuloy na supply ng po. pagkain. Yes po, ma'am. Meron tayong continuous po na hot meals para sa ating lahat, every individual po, binibigyan natin ng hot meals. And then po, ang ang ating medics po, naka-standby po yan nandito din sa yung atin. medics Yes natin. po. Tingnan nga natin yung ating... So, nandito si Dr. Monsod, nakita ko siya kanina thank you din po sa mga PNP natin. Hello. Thank you mula kagabi po yung PNP natin nandito po at tumutulong talaga sa atin to secure the area and to assist our fire victims. Thank you po, pakisabi kay COP. Thank you. So, andito ho yung ating... Nasaan si Dr. Monsod? Kanina nakita ko siya. Hello? Nag-iikot ata, ma'am. Nag-iikot. Nag-iikot So, to po. make sure po na... Ang isa sa iniingatan po talaga natin, Ma'am Nikki, nandito yung City Health Team natin. Hello po, kamusta po? Ay yung pagpasok ng mga fire victims natin na baka may mga karamdaman. Yes. Because in evacuation centers, di po may iwasan, no? Yung temporary shelter, na pag nagkakasama-sama sila, ang iniiwasan natin, yung magkahawaan, halimbawa kung may trangkaso, di ba? So, inaagapan po natin Yes yun. po. Kasi ayaw naman natin na sa evacuation center magkakaroon ng mga karamdaman. Sinet up din natin yung ating mga daycare workers. Yes Nakikita po, ko si Ma'am child-friendly. Ayan yung child-friendly natin. Child-friendly space po natin. Space natin, po yan. Ginawa po natin siya, ma'am, outdoor ngayon kasi nasa school tayo, Yes, dun sa may harapan, yes. para at least mas komportable po. Kasi Right. mainit po ang panahon Oo, ngayon. oo. So outdoor po sila And then ngayon. also for the breastfeeding mothers, Dr. Ramonsod, di ba, yung ating mga breastfeeding mothers, meron din silang space para patuloy ng pagpapa-breastfeed ng kanilang anak. And Doktora, sorry, can we just share sa mga kababayan po natin yung mga efforts po natin sa medical sa ating pong mga fire victims dito? Yes po. Yun pong about sa cleanliness. Yes. Nag-i-inspect po yung mga sanidad natin. Oo. Tinitingnan po nila yung mga
water Yes. na facilities. Tapos yung mga CR kung functioning. Tapos yung mga ilaw din kung merong Correct. Oo. may ilaw yung yung kanilang CR. Earlier, doktora, sinabi ko na isa sa binabantayan natin yung hawaan. Halimbawa, kung may mga evacuees tayo na may sakit, di ba? We don't like na sa loob ng ng mga evacuation centers natin ay magkahawaan. So, inaagapan po natin ng bigay ng gamot agad yan, di ba po? Tapos, pwede naman sila magpakonsulta sa health center. Nire-refer nila doon. Yes, Tapos, may mga oo. gamot na mga available. Oo, tuloy-tuloy po yan. So, thank you, Doktora. Okay po, welcome. So, thank you. And then also, nakaset up din po yung ating mobile kitchen. Kasi po, dito po magluluto ng ating pong mga hot meals. No? Nandiyan po yung mga hot meals natin. So, kung dito po sila sa ating pong evacuation center, garantisado po na mabibigay ng city government yung mga basic needs ng ating mga kababayan. Yes po. So sabi ko nga sa kanila kagabi, nung kausap ko yung ating mga fire victim, syempre napakasakit talaga pag ikay nasusunugan kasi kahit ultimo yung mga sentimental na mga gamit, 'di ba, na mahalaga talaga sa iyo ay nawawala, no? Sabi ko sa kanila, in-encourage ko sila kagabi na mahalaga po yung buhay na preserve, Yes. no? Walang Ang laki po casualty. nung sunog, wala po tayong casualty. Salamat pa rin po sa ating Panginoon. So yan po ang binibigay namin sa inyong updates mula po dito sa atin pong temporary shelter ng atin pong mga fire victims. Muli po ako nagpapaalala sa ating mga kababayan, sa totoo lang po, mabigat para sa aming mga mayors kapag kami tumatamang malalaking mga sunog na katulad nito. Nalulungkot po tayo para sa ating mga kababayan at ang paalala po namin ay talagang mag-triple ingat sa init ng panahon and pwede po ba ako yung makiusap, no? Tigilin po natin yung pagja-jumper, no? At isa pa, kung kayo ay hindi nagja-jumper pero aware kayo na may nagja-jumper sa community ninyo, I-report. ako po talaga ay nakikiusap sa inyo, aakalain nyo lang po walang epekto sa inyo yon. Pero ang isang irresponsable na residente na gumagawa po niyan at sa kanya po nagsimula, ang posibleng damay po talaga ay, tingnan mo, Libo. hindi lang 10, kundi daan-daan, ilang libong pamilya po iyon. So, mabigat po ang mga paalala ko, pero sana po pakikinggan natin kasi kailangan yung pakialam sa community. Hindi mo, kasi pag nalaman mo na at hindi mo inireport, yun, pag may nangyaring Mas maraming insidente, yun, madami po ang mga apektado. So yun po, no? And then also yung unsupervised po na mga bata kapag iniiwan po natin sa ating tahanan. Minsan po kasi syempre naglalaro, may mga insidente din po tayo ng sunog na ganyan ang Opo, naging simula. bata, Yung bata naglalaro, pinaglaruan po yung kandila o kung ano pa, posporo, nagkakasunog po. Yung iba naman ay ang nalimutan po na mga appliances na naka-plug bago umalis sa bahay, tuloy-tuloy yung pag-andar, nag-overheat, ayan. At ang masakit naman ho, yung iba naman, bisyo pa, ang pinanggagalingan. Magbibisyo, pagkatapos mawawala sa wisyo, ayun, magsisimula ang sunog sa bahay po nila. O, ang dami pong nadadamay. Ano pa yung iba? May nahuhuli po tayo, nagsusunog ng tanso. Yung isang sunog po natin, yun ang naging dahilan. So let us be responsible po, no? Sa sarili po nating pamilya at kung may nakikita po tayo sa community na posibleng magdulot ng harm sa community natin, please let us report them po kasi ang laki ng pinsala nila sa kapwa po nila, no? So yun po ang aking bilin sa kanila. So Ma'am Nikki, I hope makapahinga po yung team po ninyo. Yes, As I said po, no, mula pa kagabi tong mga to, at least po ako nakakuha po ako ng konting tulog, pero itong team po natin ay hindi, nagtuloy-tuloy po sila. So, mananatili po muna dito yung mga kababayan po natin, but we're hoping na pag nabigay po natin yung mga additional assistance natin ay unti-unti po ay makapabalik na rin po Yes, sila o makahanap ng marirentahan, makabalik sa kanilang mga dating kinatitirikan. Depende po, no, dun sa mga coordinations po natin na gagawin.
Salamat po sa ating barangay captain. Kagabi kasama ko po, Kapitan Flohen. Salamat din po kay Consel Ferdy Santos. Kagabi po, kasama din po natin siya. Actually, meron siyang trabaho out of town. Pero nung nakita niya na Santa Ana, because this is the home barangay po of Councilor Ferdy Santos, ay agad-agad po siyang bumalik dito para damayan po yung mga kababayan po natin. So, sa point po na to ng buhay ng mga biktima ng sunog, we encourage you to keep the faith. Patuloy lang pong manalig sa ating Panginoon. May pag-asa sa awa ng Diyos, makakayanan po nating muling makabangon ulit. Sasabayan pa po yan ng bayanihan spirit po natin dito sa City of Taguig. Sa mga interesado po na tumulong, ang request ko lang po is please course it through our CSWD kasi ino-organize din po ng CSWD para maging sistematiko din po yung pagkakaloob ng ating tulong at masiguro po na ang i-extend po nating help ay yun po talagang kailangan ng ating pong mga constituents. Naririnig niyo po sa background yung ating pong mga pets kasi doon po sa gawing kanan. Syempre po, na-save din po yung atin pong mga pets, no? Pero sadly, meron ding iba na mga hindi nakasave. Yun ang iniiyak din nila kagabi. Opo. Actually, kasi hindi lang yung buhay Family ng na rin tao, nila yun, kundi ma'am. pati yung buhay ng mga pets nila. So yung nakasalubong ko kagabi, iyak ng iyak, ang niyayakap niya sa akin na wala yung kanilang mga pets. So anyway, hanggang dito po muna yung aming report. Ma'am Nikki, thank you again. Mga kababayang Taguigenyo, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung ulat na yan para po updated po kayo sa sitwasyon ng ating mga kababayan dito po sa Barangay Santa Ana. God bless you all po. Salamat.